Hi, hello everyone. It's me again, ang inyong kapistok, and for today's video, another question na naman ang ating sasagutin. Ako lang pala. Dahil ito ay naglalaro na naman sa aking kaisipan. So for today's video, bakit nga ba palaging mainit ang ulo ng inyong partner sa inyo? Bakit nga ba lagi siyang galit? 'Di ba? Kahit ang gusto mo lang naman ay magpaliwanag, ayaw kanyang pakinggan. Lagi siyang iritableng kausap ka, ayaw na niyang makinig sa'yo, o 'di ba? Bakit nga ba may ganong attitude? Bakit nga ba may ganong attitude ang inyong mga partner? Bakit? Yan ang malaking katanungan na naglalaro na naman sa aking kaisipan at gusto kong bigyan ng hustisya. So, in this video, sasabihin ko po sa inyo kung bakit laging galit ang inyong partner sa inyo. Kung bakit ayaw na niya kayong pakinggan. Alam niyo po kung bakit? Umaatake po ang dopamine sa kanyang utak. Yun po yung hormones o yung happy hormones sa kanyang sarili. Which means po, ang technique niya ay galitin kayo, wag mag-react sa inyong ginagawa at baliwalain kayo. Kasi meron na siyang ibang pinag-iinitan. Ganun yon mga kaibigan. So kapag ang inyong partner ay galit na galit sa inyo at parang feeling ninyo wala na siyang paki sa'yo, ganyan, wag na po kayong magtaka. Dahil mayroon na siyang ibang pinag-iinitan bukod sa inyo na pilit na lang niyang pinapakisamahan dahil alam niya sa sarili niyang kasal siya sa inyo. Or, ikaw ang kanyang long-term relationship. So, sa madaling salita, napipilitan na lang siyang gawin ang mga bagay na yan. Bakit nga ba ganyan ang technique na ginagawa nila sa inyo o ng mga partner ninyo na naggagalit-galitan? Bakit? Kasi gusto nilang magpa-victim pagdating ng panahon, di ba? Na kapag nagkagusto sila sa iba dahil doon na sila masaya, sasabihin nila yung masama ka. Di ba? Yan yung dopamine na sinasabi ko sa inyo na happy hormones ng inyong mga partner na once in a blue moon, twice in a blue moon kung lumabas, kapag umatake na yung kanyang arousal sa katawan, masaya na siya doon at hindi na siya masaya sa iyo, na ibibigay niya doon yung comfort na gusto niya, 'di ba? Nasasabi niya lahat yung mga bagay doon sa bago niya na hindi niya masabi sa inyo. Kaya ang ginagawa niya, babaliwalain ka. Iignorin ka, gugustingin ka, hanggang sa kusa ka na lang bumitaw. Tandaan po ninyo mga kaibigan na ang taong may iba ng pinag-iinitan ay para siyang nakainom ng gamot. Oo, gamot na magiging addiction siya sa isang bagay. So which is, yun yung other lover and other woman niya. So kaibigan, kapag ganito na yung nangyayari sa inyo, wag naman po sana Ito ay based on my own experience lamang po. Yes po, totoo po yan. Na kapag ang isang lalaki ay mayroon na siyang ibang nakuhang kaligayahan at hindi na niya makita sa'yo yung comfort, yung tamang pakikipag-communicate, lahat ng klaseng salitang sasabihin mo sa kanya o ibabato mo sa kanya para sa kanya, yun ay hudyat ng pakikipagtalo. So, kapag po nakita nyo na yan sa inyong mga partner, mga kaibigan, SF, mag-umpisa na po kayo mag-imbestiga. Dahil po ang instinct ng mga babae ay hindi po talaga nagkakamali yan. Hindi man po natin sila mahuli sa aktwal. Believe me, 100% lahat ng instinct ng mga kababaihan nagkakatotoo. 'Di ba? So guys, hanggang dito na lamang po yung video na gagawin ko, and I hope and I'm wishing na
nabigyan ko ng hustisya or tamang kasagutan yung tanong na naglalaro sa isip ko na maaaring naglalaro din sa inyong kaisipan. So, yung mga happy hormones na yan, yung mga dopamine na yan, na lumalabas sa kanilang sarili kapag meron na silang iba, girls, alam niyo na, matuto na kayong mag-adjust. Bye for now and have a nice day ahead.